individuals that are required to file an income tax return or ITR. Hello guys, my name is George. I'm a freelancer tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. So pag-usapan natin kung sino ba yung mga individuals na kailangan mag-file ng ITR. Number 1, Filipino citizen living in the Philippines. Sa income niya from sources within and without the Philippines. So, for example, applicable to sa freelancer, di ba? Laging tanong to. Overseas naman yung client ko. May tax ba ako? So, sa tax law natin, yes. Pag may local client ka, may tax yon. If ever naman foreign, lahat ng client mo, nakalagay dito, basta Filipino ka na nakatira ka sa Philippines, may tax din. Ang income mo without the Philippines or mga client abroad, ganyan. Sa case naman ng freelancer. So, ganun yung number 1, guys. And then, this is in general na law. So, meron naman mga exception dyan. For example, kung living in the Philippines ka, wala ka namang work, syempre, hindi mo naman kailangan mag-file ng ITR. Pero ito yung in general tax law natin. Number 2, Filipino citizen living outside the Philippines. So, Filipino citizen ka pero nakatira ka naman sa ibang bansa. Ang taxable income mo or ang kailangan mong i-file sa ITR mo ay kung may income ka sa Philippines. Possible naman na sa ibang bansa ka nakatira pero may business ka sa Philippines, di ba? Pero other example naman nito ay OFW. So, kung pure OFW ka, hindi mo na kailangan mag-file ng ITR. Seaman, kung seaman ang only source of income mo, hindi mo na rin kailangan mag-file ng ITR. Pero possible din naman, kahit OFW ka or seaman ka, tapos may business ka rin dito sa Philippines. So, yung sa business mo sa Philippines, kailangan mo yung i-file ng ITR. Or, syempre, business, may registration din yan. So, yan yung number 2 natin. Filipino citizen living outside the Philippines. Kailangan mong i-file pag may income ka sa Philippines, kahit hindi ka dito nakatira. Number 3 naman, non-Filipino citizen living in the Philippines. So, hindi ka Filipino pero nakatira ka dito sa atin. Kailangan mo mag-file ng ITR para sa income mo within the Philippines. Yung mga kinikita mo dito sa Philippines. Example natin, yung mga AFAM, di ba? Mga nagwo-work dito na hindi Filipino pero dito nagtatrabaho, may income dito sa Philippines. Nagfa-file sila ng ITR. Kung sariling business, sariling filing. Kung employee sila, may tax din sila katulad ng Filipino employee. And then, number 4, non-Filipino citizen pero living outside the Philippines. Hindi ka na nga Filipino, hindi ka rin nakatira dito, pero kailangan mo mag-file ng ITR kung may income ka dito sa Philippines. So, possible yun, di ba? Sa iba nakatira, hindi Filipino, pero may business dito. So, pwede yun guys. At kung ganon, kailangan din mag-file ng ITR. So, kung mapapansin mo, basta may income ka sa Philippines, kailangan mo mag-file ng ITR. Yun yung general tax law natin. Kaya nga yung pangalan, di ba? Income tax return. Basta may income, madalas niyan may tax. Tinatax tayo sa income natin. So, that's it guys. Individuals that are not required to file an income tax return or ITR. So, number 1, taxable income does not exceed 250K. Kaso meron ditong nilagay sa tax law natin, except individuals engaged in business or practice pa, katulad ng mga doktor, mga accountant kagaya ko, and mga freelancers kasi engaged in business, and freelancing is a business. Kaya ibig sabihin, kahit less than 250K ang income ko as an accountant, basta nagpa-practice ako
ng accounting profession ko, kailangan kong mag-register at mag-file ng ITR ko kahit less than 250k ang annual income ko. The same din sa mga freelancer, kaya meron tayong mga freelancers na less than 250k. BIR registered sila, pero nagpa-file sila ng ITR pero wala namang tax due. 'Di ba? At least may ITR pa rin sila. So, yan yung number 1. Number 2 naman tayo, mga employees, hindi daw required mag-file ng ITR. Kaso nakalagay dito, except pag sa isang taon, 2 ang naging employer mo, ikaw as an employee, ikaw ang required mag-file ng ITR mo. Nakalagay dyan, no? Except for employees with 2, pag 2 or more employers in 1 year. Magbigay tayo ng example. For example, ako, company 1 from January to June. And then, nag-resign ako. Apply naman ako at pumasok ako kay company 2, July to December. So, 2 employer, sabihin natin sa year 2023. So, yung annual ITR, ako ang required mag-file, hindi si employer. Mapapansin nyo yan pag nasa ganong scenario kayo, sasabihin ng employer, kayo yung magfa-file ng ITR nyo sa taon na yon. Succeeding taon naman, for example, year 2024, kay company 2 ako buong taon, hindi ko na kailangan mag-file ng ITR, si employer na bahala. Kaya yun yung binibigay sa atin, BIR Form 2316 guys, pag employee tayo, siya na yung as if income tax return natin. Magagamit na natin to sa mga loan. Nakalagay doon, pag employee, ang hinahanap sa'yo is BIR Form 2316 as your annual ITR. Doon naman tayo sa pangatlo. Pag minimum wage earners, not required na daw mag-file ng ITR. Pero ganun din naman guys, pag minimum wage earner ka, binibigyan ka rin ni employer ng BIR Form 2316. So, kung may paggagamitan ka, 'di ba, magta-travel ka, at least kahit minimum wage earner, meron ka pa ring ITR from your employer, yung BIR Form 2316. So, yan yung tatlo guys na hindi na required mag-file ng ITR, pero kung napansin nyo yung number 2 and 3 natin, meron ka pa rin namang ITR. Diba? Not required, pero dahil employee ka, required si employer mo na bigyan ka ng BIR Form 2316. Usually, January yan binibigay hanggang February. So, ganun siya guys. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.